Good day mga ka-sounds. Welcome po sa ating channel and kumusta po kayong lahat. Today mag-unbox tayo ng isang package mula sa Shopee. Excited ako sa unboxing na ito mga ka-sounds kasi matagal ko na itong pangarap. Hindi ko mabili-bili kasi sobrang mahal. Pero hindi pa talaga ito yung pinaka gusto kong bilhin. Kumbaga ito ay ano lang, cheaper version o yung murang version lang ng yung gusto kong bilhin. Kasi yung talagang gusto ko is masyadong mahal yun eh. Kumbaga hindi ko pa afford yun. Pero ito, medyo afford ng konti. Yung mini lang ito, mini. So, pabitin muna ng konti, no? Kung ano ito. Tingnan nyo na lang. So, masaya ako kasi sa wakas, meron na akong ganito. Kahit ano lang, kahit yung hindi pa talaga yung pinaka na gusto ko. Kasi mahal yun eh. Bas, ang mahalaga, so meron tayo kahit papano. So, watch out lang mga ka-sounds, okay? Unbox natin to mga ka-sounds. Ayan, paisa-isa lang. Alisin ko lang muna sa karton. Maganda naman yung pagka-balot niya mga ka-sounds, no? Ayan. Tapos, yan, dalawa to, syempre, dito pwedeng, isa lang, dalawa. So, ganyan lang siya kaliit, may kabigatan. Siyempre, mabigat. So, okay. So, unbox natin. Saan ba yung ano niya? Dito. So, makikita nyo kung ano to. Excited ako dito mga ka-sounds kasi pangarap kong magkaganito eh. Matagal na, kaya lang di ko talaga ma-afford. Yung original ha, yung Big Brother version, pero hindi ko yun afford. Ito lang muna. Ito yung afford ko eh. Maliit lang. Unboxing lang ito mga ka-sound. Oops! Nakita nyo na siguro ang manual. So alam nyo na, di ba? So isa itong mga ka-sound ha. Mini moving head. Yan. Sinabi ko na. So box natin. 100 watts lang ito mga ka-sounds. Yan. Hindi ko hindi ko mahugot mga ka-sounds. Oh. Ang hirap hugutin. Ganyan natin. Ayun. Ayun. So, ito, power con. Maganda siya kasi power con. Ito yung ano niya, parang hanging bracket, hanger bracket niya. Alam niyo na ano to? Dito lang muna yan. So, unbox tayo. Dandahan. Ano lang natin yung camera. Yan. Oops. Trilling. Yan. Alright. So, ganito lang pala siya kaliit, no? 100 watts. Yan mga ka-sounds, oh. Woo! So excited. Wow! Ito siya, oh. Mabigat mga ka-sound. Ang ganda ng plastic. Premium yung premium yung feel, yung touch. Woo! Yan, oh. So unbox natin yung isa muna mga ka-sounds ha. Tapos i-testing natin. Alright mga ka-sounds, bale nakasaksak na no. Kita nyo naman. And testing natin kung pa-function ba siya. Okay? So, switch on natin muna. Ayun. Yan, nagre-reset na siya, no? Yun. Sabay. Oops. Alright. So, sabay sila. Pati mga ilaw niya, sabay ding nag-change. So, nasa auto lang yan, naka-auto. Off na muna natin.
Alright mga ka-sounds, napailaw na natin siya, no? Na-test natin, okay yung product. At least gumana siya, umilaw, hindi siya sira. Ngayon, siguro pasadahan na lang natin muna ito, no? Hindi naman ako expert sa pagse-setting nito. Pakita ko na lang muna yung itsura niya. So, naka-power con siya, no? Ayan, no? Kita nyo naman, naka-power con. Ang iba kasi mga ka-sounds, yung mga ganitong 100 watts lang, is yung ordinary plug lang. So, ito naka-power con. Maganda talaga yung ano niya, appearance niya. Halintulad siya sa mga big brother nito na yung mga Beam 230, Beam 295 and above na naka-power con. So, ang iba kasi yung mga as I've said, yung mga 100 watts na katulad nito is yung naka-insert plug na ordinary. So, ito power con na siya, napakaganda. And then, ano pa ba? Saksak muna natin balik ha. Ayan o. Ayan o. Ayan. Tapos, meron siyang on-off switch. May fuse. And then, of course, DMX. No? And then, sa kabilang side din niya, ayan, kung nakikita nyo, meron siyang display. No? The usual, the normal display na merong tawag nito, yung parang menu, up and down and enter. So parang katulad lang din sa mga mga parled. So ganun lang ang pag-operate nito for sure. So pag-aralan ko pa paano i-operate ito, no. And then yung feel niya, maganda yung feel niya. Quality, may kabigatan din, no. Ramdam mo yung quality ng product kasi basta maganda pag nahawakan nyo personal, pag nakita nyo personal, maganda siya. Tapos of course, syempre wala siyang lock, no? Wala siyang lock na hindi katulad nung sa mga big brother nito na malalaki, may lock. Also, wala din siyang brand. Ang nakasulat lang is LED, yan, both sides may LED. So parang generic lang ito, pero what's good with it, kahit generic lang siya, wala siyang brand, is mura lang kasi, nasa 3,000 lang ang bili ko nito. Ang isang piraso, 3,000 pesos. Tapos, dalawa, so 6,000 na. So, with shipping fee, naging 3,180 pesos lahat-lahat ng binayad ko. So, napakasulit talaga mga ka-sound. So, ako matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng moving head. Yung big brother niya, yung Beam 230 ba, o kaya yung Beam 295. Actually, yung Beam 295 yung pinupuntirya ko kasi ano na yun yung Beam 230 kasi old model na kasi talaga yun, mga mabibigat according to mga naka-experience noon, mabibigat daw talaga. So starting sa Beam 260 or sa Beam 295 and up is magaan and compact na rin, maliit na rin siya. Kahit Beam 295 siya, maliit na rin siya, parang Beam 230. Or minsan nga may nagsabi sa akin, yung kakilala ko na matagal na nag-event, nagmo-mobile lights and sound, is yung Beam 295 niya is mas maliit pa kaysa Beam 230, tsaka mas magaan. Kaya yun na rin yung pinapangarap ko, yung Beam 295, which is talagang hindi ko afford kasi mahal siya, no. Actually yung pinupuntirya ko yung Zeus na brand, Beam 295, is nasa mga 45,000 yung pair, yung dalawa na. So napakamahal. Kaya I'm so glad na meron itong ganito, mga mini moving heads na 100 watts sa halagang 3,000 each. So 6,000 meron ka ng ganito. So kung bibili ka pa ng another pair, so another 6,000, bali 12,000 lang lahat. May dalawang ganito ka na. Very suitable, very ideal for mini lights and sound setup. Itong mga maliliit lang, hindi ka nalugi. So kahit yung presyohan ng pag-set up mo ng mini lights and sound sa mga birthdays or any event, walang budget masyado, small budget lang yung client mo, malagyan mo pa rin ng mga mini moving heads or moving heads yung setup mo sa events. So maganda tingnan. Itong kailangan na natin i-accept na talaga ang mga moving heads talagang part na yan ng pagse-set up ng lights and sound, no. Kahit tinatawag nating lang yan, budget lang yung
presyohan ng client, wala siyang masyadong malaking budget. So, maganda pa rin na may moving heads yung setup natin. So, kapag naka beam 230 ka or beam 295, yung mga big brother nito na mga mamahalin, umaabot ng mga 30,000 to 40,000 yung pair, tapos yung budget ng client mo is maliit lang naman, so parang lugi ka kapag yun ang ilagay mo na setup. Pero sa ganito, 3,000, 6,000 pair, tapos maliit lang yung budget ng client, so sulit na lagyan mo pa rin ng moving heads yung setup mo na basic na small budget customer or client. So in that way, yung client matutuwa na kasi uy, sa halagang konti lang naka-moving heads na rin kahit papano yung event niya. At ikaw rin bilang operator ng lights and sounds, parang mas masaya ka rin tingnan yung setup mo na at may mga moving heads, no? So, yan, kaya I'm so happy na nabili ko to. So, yun lang, unboxing, testing, and so grateful and thankful kasi sa wakas, kahit hindi man natupad yung pangarap ko na makabili talaga ng Big Brother version nito na yung malalaki na Beam 295. So, at least ngayon, kahit ito lang muna, okay na talaga ako dito. Balak ko ang dagdagan to ng another set of mini 100 watts moving head para apat sila para mas maganda talaga tingnan, no? Kasi mura lang eh. So, yun lang mga ka-sounds. Share ko lang yung unboxing natin. Premium po yung quality. As I say it again, maganda yung quality. Hopefully, it will last longer, no? Hanggang sa makabawi tayo nito kapag during setup. Tumagal-tagal siya. So, pag-aralan ko na lang siguro muna ito kung paano natin gagamitin with DMX control. So, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. God bless po. See you on my next vlog. And to God be the glory. Yan, on natin. Yan, magkabaliktad sila. Yun. So, yan, nagre-reset, oh. Yan. So, okay na okay, di ba? Yun. Nagre-reset. Ang ganda talaga mga ka-sounds, oh. Yan, umilaw. Alright.